Okay. Uh, okay. Magandang hapon. Uh, in the news has been maraming issues In the last week, medyo mabigat yung parang push ng kabilang parlor, so to speak, regarding certain things. Plain, West Philippine Sea, at saka well, of course, ang pinaka push nila has been on the rising prices. Hindi pa sila masyadong nag-object doon um, sa draft constitution, pero doon sa proposed constitution, pero hindi pa po natin nakikita. Of course, I think na hindi pa sa kanila lahat nakakakita ng draft, or hindi pa nila lahat na-appreciate yung draft. Magandang hapon. Okay, so let's get started. Let's start with the NFA. The reason we're discussing NFA is because dun sa mga umaangal about rising prices. So, at ang biniblame nila dito yung train law. Ang sinasabi nila dahil sa train, lahat daw ng prices ng commodities tumaas, at saka, of course, inflationary daw. Ayon sa kanila, ang train law. Of course, ina-explain naman po ng central bank na the reason for this isn't solely on the train law. Marami pang ibang factors yan. At in-explain din ng central bank na yung weakness daw ng peso, one of the major factors daw of the weakness of the peso, and this is ayon sa central bank, this is not my opinion, is because because it's the dollar that strengthened against the peso dahil ni-reset ng Federal Reserve ang interest rates. So it has nothing to do the majority, the bulk of it is that it's not our fault. It's the dollar daw, according to the central bank, that is getting stronger against the Philippine peso. But NFA rice. Now, a couple of weeks ago, dumating na po ang inimport na NFA rice. So, nagkaroon automatically ng issue. Bakit magkakaroon ng issue tungkol dito sa kabilang parlor? Well, number one, the NFA rice is a hedge against rising prices of food and basic commodities. Ngayon, we'll have to discuss yung mga fallacies, yung mga maling konsepto natin tungkol sa NFA. Halimbawa, sinasabi ng mga tao, wala namang NFA dito sa amin, wala namang NFA rice dito sa amin. Or, nauubos yung NFA rice. Sir and ma'ams, ang NFA rice po ay hindi para sagutin ang rice needs ng lahat ng tao. So, talagang mauubos yan. Two reasons kung bakit may NFA rice. Number one is to provide a hedge against the rising prices of the private traders. Kasi nagkaka-profiteering. Ang profiteering po, ito yung mga traders na nananamantala dun sa matataas na presyo ng ibang bilihin. At ang excuse nila nga is train. Imposible pong train ang maging reason para tumaas ang presyo ng bigas kasi agricultural products po are not subject to taxation. Or at least not subject to the increase in taxation. Well, not subject to tax naman din talaga. So, pero, gayon pa man, merong mga nananamantala. Hindi po kakayanin ng DTI na arestuhin lahat ng tao na nananamantala kasi it's a natural, wala tayong price controls. In other words, hindi pa rin natin masasabing economic sabotage kasi large scale ang economic sabotage. The simple jacking up of prices, tapos kung ma-explain nyo, let's say an increase in gasoline and all of that is difficult, very difficult to police. Lalong-lalo na, ang meron lang tayo, wala tayong batas against the rising of prices. Meron tayong mga suggested retail prices, but not price controls over certain commodities. Okay, hindi ko nakikita kasi I'm nearsighted and yung glasses ko kasi are for seeing in a distance, so hindi ko mabasa masyado yung mga comments ninyo. Let me go look. So, yung mga nagsasabi na naman na mahina ang audio ko, parang awa nyo na, lakasan nyo na lang yung audio ninyo because it's really like this. Okay? So, okay. Tinitignan ko yung comments ninyo. Ang mga comments ninyo, dun pa rin sa audio ko eh. Kasi pag kayong comments tungkol sa audio, most likely, papatayin ko na lang to because there's no way I'm going to be able to fix that. Okay.
So, back to NFA. Ang dami kasi, nung nagsabi ang NFA, okay, magdi-distribute na kami ng bigas. So, nag-start po ang distribution sa NCR. Ang nangyari is, ang daming nagsasabi, niloloko niya lang kami kasi hinahalo naman ang NFA rice sa ganito-ganito. Okay lang yung mga ganong klaseng pahito, pero kailangan yung mga ganyan papatunayan. So, nag-set up ng hotline ng NFA para dun sa mga nagsasabing may nagre-rebag, may nag-adulterate, may naghahalo dun sa ibang bigas, o kaya may nagbebenta ng fake na NFA rice, yung pala bulok na siya, mabaho, etc. First of all, yung NFA rice na dumating came from Thailand at pursuant kasi sa COA regulations, mapapansin niyo wala pong amoy ito at sariwa yung mga dumating na bigas. So you can tell right away na yung mga nagrereklamo tungkol sa mabahong bigas, alam natin hindi po ito totoo. Okay, pangalawa, nagre-rebag daw yan. Okay, may hotline tayo. Na-adulterate na yan. Okay, may hotline tayo. Pakisumbong naman. So, kung tuloy-tuloy pa rin yung practice na ganito, pwede natin hulihin. Kasi kayo po yung nagsasabing may ganon. Ano yung rule? He who asserts must prove. Kung sinasabi mo na ganito yung nangyayari, kailangan patunayan nyo. Ngayon, bakit tayo concerned dun sa mga nagsasabi tungkol dun sa mga ganyan sa NFA rice? Kasi nakakawalan ng confidence in a government agency. Kung kaya't meron din, hindi ko sinasabi na lahat na nagsasalita ng masama ay subject to inciting to sedition, pero meron ganun tayong batas. Merong portion ng inciting to sedition that says na when you commit scurrilous libels against certain government officials with the intention of ultimately to either deprive them of power, deprive them of mandate, or prevent them from executing their mandate. Bakit ako nagre-react dun sa mga salita tungkol sa NFA? Kasi ginagawa ng NFA yung mandato niya. Nag-import na nga sila. Di ba malaking issue? Refresh natin yung memory nyo, no? Noong February, nagsabi na si NFA administrator, paubos na yung bigas, we have to import. Bakit in-announce niya ito? Kasi yung NFA Council ayaw mag-import. Kung hindi mag-i-import, walang lalabas na murang bigas. Now, like I said, ang murang bigas ng NFA is not to provide rice for everybody, but simply to provide competition dun sa ibang mga rice traders for a certain period, let's say 2 to 3 months. Bakit? Yung period na ito, para hindi magpa-profiteer yung mga private rice traders, merong available na murang bigas. Ano mangyayari? Bibili yung mga tao dun sa murang bigas. Matetenga ng konti or even hindi ganon kabilis mabibili yung mga mahal na bigas. But rice deteriorates. So, rice traders will be forced to reconsider their high prices in the face of the NFA rice. Ngayon, mauubos ang NFA rice kasi mura yan. Diba? Dahil mura yan, definitely yan ang pag-iinitan yan ng bibilin. Ang ganda pa naman ng NFA rice ngayon. So, it's not going to last. In the meantime, at least for a certain period, merong time na yung mga rice traders will be compelled to lower their prices. During that period, they have to lower their prices, otherwise mapapanisan sila ng bigas nila. Bakit natin ginagawa yon? Kasi we cannot really control the prices set by private traders. Wala tayong batas for price control on even basic commodities. Okay. Check ko lang. Guys, can we please stop talking about the audio and the video? You can PM that to me or you can put that later on. Kasi there are no problems with other people on the video or the audio, so I'm going to have to assume that this has something to do with your signal. Sabi ni Ine Aberin, dapat talaga magka-price control if not talagang maraming mananamantala. The problem nga with price control is that it does not work. At least yun ang sinasabi ng mga ekonomista dito sa ating gobyerno. Lahat ng economic advisors ng Pangulo have said that price controls do not work. Kung kaya, it's not part of this government's policy to do that.
hindi talaga po mag-i-implement ng price controls kasi anong mangyayari? It increases crime, dinadaya lang nila, nagtatago lang yung mga tao, and it restricts trade. Why would people want to sell kung may price control, di ba? Kung hindi sila kikita. Ano ba, mahina ba talaga yung audio? I should stop this now or what? Oh, maliwanag naman daw. Sabi ng iba. Yeah, you guys, you have to decide. Okay, kasi I can't keep repeating myself eh. So, again, okay, let's get back to the NFA issue. So, uulitin ko yung reason for doing this. One, is that NFA is not intended to provide rice for every citizen of the Republic. Hindi po yan ang mandato ng NFA. The NFA is to provide food security and to provide a hedge against rising prices that are set by the market because sometimes nagpo-profiteering yung ating mga rice traders. Also, they're there to provide food security. Ang NFA rice po, yan po ang hinahanda for instances like disaster relief, dun po sa mga feeding programs ng DSWD, at ngayon meron pang feeding program ngayon, national feeding program for school children. And ultimately, it will still be the NFA that will be providing the rice for this. Bakit mahalaga ang bigas? Bakit meron tayong NFA? To make sure about food security and to make sure to hedge against rising prices. Kasi ang revolutions, sabi nila, are run on people's stomachs. In other words, pag gutom ang mga tao, ang dali-dali, in the face of rising prices, ang dali-dali maghikayat ng mga tao to go against the government. So food security has to be guaranteed or assured, especially in times of crisis. Okay. Alright, so ano pa? Ano pang reason bakit may NFA? So, pakisabi naman, and I'm going to have to rely on my viewers here to spread the word. Unang-una, the NFA rice is not intended to feed everybody in the country. So, kung nauubos ang NFA rice, it's for a simple reason. Dahil mura siya. Mauubos po talaga yan. And there is no other way to police that. In addition to which, yung 250,000 metric tons na in-import ng NFA, dapat 500,000 yan. So, naka-first tranche na, yung second tranche niintay. Na-delay na naman ng NFA Council yung pag-import ng second tranche. However, dahil nga maraming bumibili ng NFA rice, nag-suggest ang administrator doon sa council na taasan natin yung amount na ating i-import so that more people can avail of it and mas makaka-hedge against the market prices, mas magiging malakas na tool to prevent too much profiteering. Ito yung problema. As we all know, ang Pangulo at saka ang NFA Council hindi magkasundo. The NFA Council is composed primarily of the economic advisors of the President, kung kaya't nagka-issue sila. The order of the President to Administrator Aquinos to import cheap rice because the President is worried about people going hungry. People will go hungry for two different reasons. One is excessive profiteering. Two, if a disaster strikes and there is no NFA rice, then magkakaroon na naman tayo ng problema. Anong ipapakain natin? Doon sa mga, let's say, flood victims, umuulan na po naman. The council decided first to veto the importation and then later, despite the order of the President, to delay it. So kung meron diyang mga nagagalit, tandaan nyo lang po kung sinong kaiinisan natin. It is the NFA Council. Now, bakit nila ginawa ito? Ginawa nila ito kasi they want the prices of rice to be set by the market. It's a commodity for them, like any other commodity, na dapat ang merkado ang magsiset ng presyo or, through the traders setting their own prices. And then the market responding to that. Ito yung problema is that the President believes otherwise kasi nga, pagkain yan.
And he wants to guarantee that people are not going to go hungry. Now, NFA rice, normally, pagka tama yung amounts na ini-import at nasasagot siya, at the time when the NFA rice wasn't as high quality as it is now, ang nasasagot niya is about 10 million people, something like 10 million, households ang natutulungan ng NFA rice. Before kasi, when people had a lot of choices, tapos meron talagang mas magandang bigas, dun sila sa mas magandang bigas. But rice is going to be bought by all families almost 100% of the time. Unless yun nga, naglo-low carb diet kayo. But that's a very, very small amount of the population that is doing that. So, recently, nag-privilege speech si Senator Kiko Pangilinan tungkol na naman, sabi niya, bakit ang NFA nag-announce na naman na gusto nilang lakihan ang importation, magkakaroon ng corruption yan. Itong si Senator Pangilinan, nagbobolang kristal, pero basag pa rin. Bakit? By saying that, he's sending a clear message that he does not, one, assuming that there is an issue about the importation of rice and he wants it to be kept a secret, why did he enlarge the problem? Why didn't he just send a message to the NFA administrator saying, let's be discreet about it? Instead, nag-press release siya. So, Senator Kiko doesn't appear to be sincere dun sa kanyang worry na itong paglalabas ng issue tungkol sa larger importation ng NFA ay makakakos ng korupsyon. Hindi naman natin sinasabi na si Senator Kiko ay may interest dito, but I think that his strategy is misplaced. Second, kailangan the feedback that the NFA is getting is kulang talaga ang ini-import na bigas. And in fact, in the distribution system na una na ang Metro Manila, at even as we speak, nauubos siya. So, the demand is higher now than it ever was before. So, in order for the NFA to make a significant impact in rice prices in the market, kailangan taasan nila. Pero itong si Senator Kiko, hindi pa rin man na-approve. Umaangal na tungkol sa korupsyon. Why is Senator Kiko doing this? Well, kung mag-succeed ang NFA in stabilizing the prices of rice, hindi makakapaghikayat ang kabilang parlor ng revolusyon. Diba, ang pinaka-stratehiya nila ngayon ay rising prices, runaway inflation, etc. At sinasabi nila kaya daw bumagsak ang popularity rating ng ating Pangulo in the previous survey is because of these high prices. Kasi syempre, they kept blasting the public with media releases at saka paulit-ulit din ang trad media tungkol di supposed high prices supposedly as a result of trade. So, malaking bagay sa propaganda nila ang rising prices at malaking bagay sa propaganda ng kabila ang rising prices of food commodities. So, it is essential for them to be able to, kailangan wasakin nila yung availability ng cheap rice at saka yung stability of the supply of rice. So, mahalaga ang NFA, ang role ng NFA kasi nga, it helps to stabilize rice prices and it can help target the poorest of the poor. Okay. Ngayon, ito pa yung isang problema. Ang daming nagsasabi, paano yan? Paano yan? Yung ibang mga traders daw, bumibili ng bigas, tapos nire-resell nila at higher prices later on. Hindi na po nangyayari yan kasi nakalimita na po ang per purchase ng NFA rice to 5 kilos. So, per purchase yan, ha? So, that way, nobody can bring a truck and say, ubusin ko yung NFA rice ninyo. 5 kilos lang po per purchase. That way, nakokontrol po. Is this a perfect scheme? Of course not. Kasi, hindi ito katulad ng conditional cash transfer na naka-identify po kung sino yung mga mahihirap at sila lang po ang bebentahan ng NFA rice. While we want that to happen, kailangan may polisiya yan. Ang polisiya po ay sineset ng NFA Council. And as we have learned earlier already, the NFA Council wants the market to set the prices of rice. Ayaw nga nilang mag-import Kinampihan lang ng Pangulo si NFA Administrator and ordered the importation of cheap rice.
sinisiguro ko lang yung nakikita ko, ano, tama yung nababasa ko. Kasi I cannot read pag masyadong malapit dahil nga yung salamin ko is for seeing at distances. Naka-shades pa ako kasi magapa po yung mata ko. Okay. So, bakit pinag-uusapan natin ang NFA? Uulitin natin. One, ang daming misinformation din about the NFA and about NFA rice dyan. Nangyayari pa rin ba yung rebagging? Nangyayari pa rin ba yung adulteration? Nangyayari pa rin ba yung mga yan? As far as we can see, hindi. But may NFA hotline na pinost ko po dun sa page ko in case meron po kayong impormasyon tungkol sa mga pangyayaring ganito. Bakit mahalaga ito? Because now, you will have trouble. If you make an assertion na ganito ang nangyayari, pero hindi mo sinumbong, it only means that it's an empty threat. It is an empty statement, walang ebidensya, dahil hindi nyo man lang isinumbong. Ang sinasabi ng iba, imbestigahan ninyo. As you know, any investigation must begin with a reasonable suspicion. Saan po natin huhugutin yung reasonable suspicion na yon kung sabi-sabi lang na nagre-rebag, sabi-sabi lang na adulterated, sabi-sabi rin lang na hindi umaabot sa mahihirap ang NFA rice. Yung mga ganyan pong salita, dapat pinatutunayan. Gayon, meron kasi mga tao na nasanay na dun sa mga panahon ng dati maraming korupsyon. Hindi ba si Kiko Pangilinan bahagi din somehow ng NFA dati? So, baka nasanay na tayo dun sa korupsyon ng lumang NFA. Panahon na po ni Duterte ngayon, hindi po maganda yung sinasabi ninyo na ganito pa rin ang nangyayari kasi nang aakusan na kayo nang wala kayong ebidensya. So, that's number one. Bakit hindi natin gusto to? Kasi nga ginagamit ng kabilang parlor itong impression na hindi nakakatulong ang NFA sa stability ng food supply at stability ng presyo ng pagkain. Diba? Food security and food supply, security of supply, security of availability, and security of prices ang hinahabol natin dito. But at the same time, we want to reiterate, the NFA is only a player among the other rice traders and is not here to provide rice for everybody. Bakit? So, yung mga umaangal, walang NFA rice dito. Girl, minsan talaga wala. Either nauubos or hindi umaabot. Kasi nga, ang primary na mandato ay security. Ibig sabihin, merong NFA rice sa warehouses, but a certain amount is set aside para sa disaster relief. Okay, ay, sinabi ng isang reader, nga pala na, nasa agriculture nga pala si Senator Kiko dati. Okay? So, recap natin. The NFA's mandate is food security. Okay? And food security means availability of supply for certain exigencies and availability of a hedge against profiteering. So, dalawa yun. When NFA is not required to provide for every citizen of the republic. Its target beneficiaries are the poor, pero dalawang ways para ka-benefit ang mahihirap. It keeps the prices of rice stable in the market, which means na hindi masyadong tataas bigla yung bigas na maraming magugutom na taong bayan. Especially those na, alam niyo yan, yung mga minimum wage earners, yung mga wage earners na hindi naman flexible yung kanilang sweldo para maka-accommodate ng sudden increases in the prices, particularly of basic items like food. Doon po sa mga nagsasabi rin na corrupt ang NFA, nagre-rebag, ganyan. Meron pong hotline na available na para sa sumbungan po ninyo kung meron kayong alam or meron kayong ebidensya or pwede tayong mag-umpisa ng isang investigasyon para maitigil na po ito. Iuulit ko, hindi po nakakatulong yung pagsasabi na ay hindi naman yan effective, ay hindi naman yan ganyan, ay nagre-rebag yan, ay adulterated ang NFA rice. Meron pa nga akong mga naririnig na nagsasabing mabaho naman ang NFA rice. Obviously, hindi pa sila namamalengke recently ng NFA rice. So, we don't really want that kind of cynicism kasi nga, ginagyara tayo ng kabilang parlor. At yung kabilang parlor, we know, is interested in fomenting unrest
unrest and dissatisfaction with this administration in the hopes of changing our president. Yun yung long-term goal nila, pero may short-term goal din sila. Yung next elections, para marami sa kanilang manalo, kailangan maraming bad news tungkol sa administrasyon na ito. And one of the easiest targets is the NFA. So kahit walang mga ebidensya o walang pruweba, nangyayari yung pagsasabi ng mga hinahalo naman ng NFA. Binibili naman ng traders yan. Nakakap na po ang amount na pwedeng bilhin na NFA rice at 5 kilos. So, yung mga nag-a-assert na there's corruption or this program is not working, pakipatunayan naman po o kaya isumbong ninyo yung corruption dun sa ating hotline. Okay, let me just check the comments tapos move on tayo sa ibang topic. Senator Kiko, MSM is having a nightmare thanks to social media. Sabi ni Alvarez, pwede bang cash transfer center magbenta ng NFA rice? The reason hindi po nagbabago, pwede naman po. Ilang yung mga suggestions niyo, actually tama. Gusto ko nga, ideally, bumalik yung mga rolling stores or bumalik yung, naaalala niyo yung kadiwa centers ng Marcos period kasi matatarget yung mga talagang mahihirap. At saka these are community stores na kilala po yung mga tao doon sa isang lugar at alam kung sino yung mahihirap, kung sino yung can afford, etc. Ito yung problema. In order to have a program like that, kailangan ng cooperation ng NFA Council. And right now, we cannot get that. The administrator and the NFA Council, although headed na by Manny Piñol, hindi pa rin po ganun kabilis ang paggalaw ng polisiya sa NFA Council. Kasi nga, yung mga economic advisors who make a part of the council, or most of the council, hindi po naniniwala na dapat may intervention dun sa market prices ng bigas. Okay? So, kahit ano pang isuggest niya dyan, isa lang po ang sagot dyan. We do not have a cooperative NFA council. Diba? Gusto ngang buwagin ng Pangulo yung NFA Council. And he came out very strongly in favor of the NFA administrator. Kasi si Admin Aquino po ang nagsabi noon pa, mag-import na tayo bago pa tayo tamaan ng, bago maubos yung supply in the harvest. Kasi pag kumonti na yung supply, yung local supply ng bigas, tataas na naman ang presyo. At hindi pwedeng magsabay-sabay dahil ini-implement na po ang grain, tapos may ibang mga economic policies that might be causing inflation, kailangan may available na murang bigas. Instead, nagkaroon ng conflict between the NFA administrator and the NFA Council. And until that matter is resolved, and until such a time na yung NFA Council ay nakakagawa na ng mabilisan ng mga polisiya ukol dito, then no matter what we suggest and no matter how reasonable, the President still has to fix that aspect of the NFA. Okay, checking. Magkano ba raw ang kilo ng NFA rice? Sabi ni Nor Valioso. 27 at saka 37, kung hindi ako nagkakamali. 37 po yung well-milled. Sabi ni Magali, correct. When price or supply of rice stabilized, walang ikukuda ang kabilang parlor para magrevolusyon. On an unrelated note, hugs and love to that muy guapo Sir Jason Aquino. Okay, so sabi ni Tony, price controls have been proven to result in market distortion such as reduced supply because they discourage domestic production. Opo. So yung mga nagsasuggest po ng mga price controls, alam natin po that it doesn't work. So even if we can implement that for a very short period of time, during that short period of time, magkakaroon tayo ng distortion at hindi rin po eventually mag-work yung ganong klaseng solusyon. Yung mga nagsasabi na dapat self-sufficient tayo sa bigas, please take note, unang-una, hindi po mandato ng NFA ang rice self-sufficiency natin. Mandato po yan ng Department of Agriculture.
Gayon pa man, sinabi ng Pangulo at ipapaalala ko lang po, ang current policy ng ating administrasyon ay hindi po magpatungo towards rice self-sufficiency. Bakit? Gusto ng Pangulo mura ang bigas. Pero kung self-sufficient tayo, mataas po ang input costs ng pagtatanim ng bigas at pagproduce ng bigas. Therefore, ang lumalabas, mahal po talaga ang local production, ang locally produced na bigas. Kaya nga po ang NFA is allowed to import. Kasi nga, masyadong mahal ang locally produced rice. Ngayon, minsan bumibili talaga ang NFA na locally, and this is to help support the farmers. Pero, kung mag-i-insist kayo ng rice self-sufficiency, then humanda tayo na tataas ang presyo ng bigas. Kung local lang, besides, inamin din ni Secretary Manny Piñol na as of this moment, although mataas na ang percentage ng pag-produce natin ng bigas, hindi pa po tayo nasa 100% ng self-sufficiency sa bigas. Okay? Sabi ni Benj, dapat tumutulong ang PCOO. Actually, tumutulong naman po ang PCOO, but it is also up to the agencies na mag-provide ng information dun sa PCOO. Gayun pa man, dahil si ASEC Mocha ay nasa social media, na-assure ko naman po na nagdi-disseminate si ASEC Mocha doon sa kanyang sa blog at saka sa kanyang blog group. Sabi ni Jeremy Huber, misinformation is the forte of the Dilawan like Kiko, the eye bags matching. Nasaktan naman ako. Magkakasimata. Hindi naman po. Sabi ni Rodel Cornites, huwag maniwala kay Kiko kasi propaganda lang yan para bumango sila sa LP at Dilawan. Tunaw na kasi sila, no vote for LP at sa Dilawan. Sabi ni Ekidel 9, nasanay po kasi kami yung dating korupsyon ng NFA at hindi po mawawala yung paranoia namin dahil nandyan pa rin mga dating empleyado sa NFA. Diyan sa loob, magtulungan po kayo mag-monitor at mag-report agad pag korupsyon ang nangyari. Agree naman po ako. Although, sinasabi ko sa inyo, a lot of those former employees are now former employees. Or those employees are now former employees. So, which is na, kumbaga, ang sinasabi natin dito, hindi naman po natutulog sa pansitan ang NFA administrator pagdating sa internal corruption. Pero dahil subject to due process pa rin ang mga empleyado doon, iniimbestigahan pa sila. And what better time to do it than now, lalong-lalo na maraming nakabantay na tao. So, huwag niyo pong kakalimutan, paki-repost naman po yung hotline. Kung gusto niyo i-repost ko pa uli dito sa page ko, yung hotline ng NFA. Lahat po tayo magbantay ng mga rebagging. I assure you, nagagalaw po ang NFA. Tandaan din po natin, ang NFA also relies on the NBI to do the investigations on this. So, maaari nyo rin pong itawag pansin dun sa NBI, sa inyong mga regions, tungkol dito. Mandato po ng NBI yan. Sabi ni Tel, meron akong nakitang NFA rice sa Pasig Market, nag-usyoso lang ako if maganda talaga. So true, maganda nga. Ang sarap naman ang pag-uusyoso mo, palengke. Pero salamat. Kasi kahit ako, pumunta ako sa NFA at humingi ng samples at pinakita nila yung pero sinaing na nila. So, na-post ko na rin po dun sa page ko yung mga ganitong klaseng, yung ganitong klaseng, yung rice na available na ngayon. Sabi ni Rain, the government will help you with services that makes life easier for the population. But please, makatagal na po kasi ang isip ng mga Pilipinos, this government is the people's sugar daddy who should give you all you want. We have to stop this mentality if we want to move on. Maraming salamat, Rain. Actually, malaking issue yan, no? Kasi nakakabit yan talaga sa edukasyon ng taong bayan. Na, nasa kultura kasi ng ibang tao na patronage ang politics natin dito. Ang tingin natin sa ibang mga politicians natin, tama ka, parang bangko o sugar daddy na daddy pahingi ng ganito, palibing, pabinyag, pa-birthday, etc. So, kumbaga, we look at government as something that provides things for us rather than services, or rather than manages everything for us, manages the running of the country. The rest is up to us. Yun yung sistema natin ngayon. Meron din naman tayong tinatawag na social welfare services. Halimbawa, ito na nga,
merong DSWD, merong PhilHealth, merong ganon. Meron talang pinoprovide para sa atin. Pero, at considering the current state of the economy and the government's capability, limitado pa yung capacity ng ating gobyerno na mag-provide ng so much. Kaya nga po nagka-train tayo, di ba? Kaya nga po may train para madagdagan ang services ng PhilHealth, madagdagan ng mga pwedeng mag-avail dun sa PhilHealth para magkaroon ng free tertiary education o kaya tertiary education subsidies and para kumpleto yung infrastructure needs natin kasi super behind na tayo doon. Ang NLEX, kung tatandaan ninyo, ginawa yan in the late 60s and early 70s at konti lang po ang inusbong ng ating mga highways, mga national highways. Yung mga roads and bridges na dapat nagko-connect sa mga isla natin, matagal na pong nasa plano yon. Ini-implement lang po ng ating Pangulo yan this year, in his administration, kasi tapos na yung mga plano na yan, hindi lang ginagawa ng ibang mga administrasyon, for several reasons. One, siguro kulang ang pera. Bakit kulang ang pera? Kasi napupunta sa ibang mga gastusin na hindi naman napapasok sa ating budget. So, pero tama yung point ni Rain. Sabi ni Miguel Torres, November was the last time NFA requested to import rice and the rice should come at around February. Problema, hinarangan ng import kaya umabot ng June ang pagdating ng bigas. Salamat Miguel, tama po siya. Sabi ni Rodel, as if hindi natin alam, kaya nga po nag-live tayo ngayon, sabi ni Rodel, nanalo na daw si Manny Pacquiao. Opo, Sir Rodel, kaya nga po nag-live tayo, kasi ang announcement po ng live, magla-live tayo right after yung laban ni Manny Pacquiao. So sige, tama, hindi pa natin nababati, thank you, Senator Manny Pacquiao, sa iyong panalo. Buhay na naman po ang loob namin. Congratulations dun sa inyong panalo. At take note lang po na sumisigaw din yung crowd ng Duterte after nanalo si Senator Manny. So, ibig sabihin, yung panghihito ng ating mga kalaban dun sa international media ay hindi pa po ganun katindi yung kapit. Sabi ni Magali Ula, Admin Aquino is the foresight na ayaw pansinin ng NFA Council. Oh, I love Administrator Aquino. Sabi ni Maria Katrina Gratuito, out of topic, may Navy SEALs ba tayo? Meron po, swag ang tawag sa kanila. Sabi ni Mark Brandy Lopez, sana iwas rice na lang tayo, iwas diabetes, salad na lang. Sir Mark, maganda po yung suggestion ninyo, pero I don't think we're in a position na sabihan ng mga mahihirap who can afford only this cheaper alternative na huwag silang kumain ng bigas. Sabi ni Tanner Smith, hindi na rin tayo pwedeng maging rice self-sufficient. Our farmlands have lessened due to developments and irrigation is limited. Posibleng tama po kayo. Hindi ko pa po nakita yung inventory, national inventory of rice lands dito. Pero tama po kayo kasi yung ibang mga rice lands natin binibili for commercial and residential developments. Sabi ni Miguel Torres, yung NFA rice natin is parang mga imported rice lang. Difference is ang purity. Ang mga imported rice is about 5 to 10 broken, while NFA is 15 to 25% broken, pero same quality lang. Ang galing din. Nag-homework talaga tong si Miguel, ano? Sabi ni Ian Abella, pang-balance ang NFA rice supply. Oops. Nawala. Sorry, Ian. Nawala yung binabasa ko. Habulin ko yun. Sabi ni Dia Israel, nakita ko po sa wall ng NFA office na naging administrator, si Kiko dati. Yeah, I think. Yun nga yun. Sabi ni Ian, ayun, basta maging garapal sa pang-aabuso ng sa presyo ng commercial rice ng mga negosyante. Pang-balance ang NFA rice against dun sa pang-aabuso ng mga negosyante.
Okay, hindi natin sinasabi na lahat ng negosyante ay nang-aabuso dito, pero nakikita din po natin that the temptation sometimes is too hard to resist na magtaas ng presyo, lalong-lalo na pagka nararamdaman ng ating mga negosyante na tumataas din ang presyo ng gasolina, etc. Wala na silang excuse ngayon, bumaba ang presyo ng gasolina at hindi po yon ang issue ngayon sa rising prices. Okay. Sabi ni Rams, maraming malawak na rice land sa Nueva Ecija na na-convert sa mall at residential developments. Okay. Sabi ni Miriam, team replay na naman po siya. Sabi ni Kachi, ang kailangan ng mga Pilipino ay moral compass. Hanggang may mga taong ganid at silaw sa pera, hindi uunlad ang Pilipinas maski na ganong kagaling ang gobyerno. Well, I think that also in part, papasok yan sa ating edukasyon. Kaya kung napapansin ninyo, isa sa unang in-address ng ating Pangulo ay yung libreng tertiary education at pataasan ang budget ng Department of Education. So kung papansinin ninyo at the last budget, at the last General Appropriations Act, again, isa sa ang pinakamataas na budget ay sa Department of Education, pero record high na naman po ang budget ng DepEd. Required naman po sa saligang batas na ang pinakamataas na budget allocation ay dun sa edukasyon, pero pwede pong i-prioritize ang foreign debt servicing, gayon pa man. In this case, mas mataas po ang budget na inallocate para dun sa edukasyon. Kulang pa rin. So, kulang pa rin, inuulit-ulit natin yun, kulang pa rin ang edukasyon kasi ang tagal-tagal na nasanay yung mga dating administrasyon na nagpo-provide nga ng edukasyon pero bare minimum lang. Di ba ang tagal-tagal na issue? Ang sweldo ng ating mga guro, matagal na rin na issue yung mga textbooks. Bakit? Kasi kung ignorante ang mga tao, mas madali lokohin. So, talagang pinabayaan at alam natin, sadyang pinabayaan ito. Bakit? Titingnan nyo, nasaan napupunta yung budget? Paggawa ng mga gusali. Pero, dun sa mga teacher trainings, dun sa talagang nakikita natin na yung mismong inaaral ng ating mga estudyante ay at par. At least dun sa kumbaga competitive worldwide, nakikita natin na hindi pa po, malayo pa po tayo. Hindi pa ganun ka-competitive. Ang magagaling po ay mga nag-aaral sa mga public schools kasi nga po binabayaran, including the content of what they study. Hindi lang po, at saka kung pupuntahan ninyo yung mga remote na lugar, like I said, pinauulit ko parati ito, sa Sulu po, meron pong, sa isang school na dinalaw po namin, nakikita mo, 5 po lang ang mga guro natin doon, and they are teaching 6 to 8 grade levels. So, nag-hire po sila ng mga teaching assistants. Pero sobra ang kakulangan natin sa mga teachers dun sa mga malalayong lugar. Sobra din po ang kakulangan natin dun sa mga educational materials that are available. At hanggang magkaroon tayo ng third player, wala pa rin tayong, kumbaga, hindi pa nakakover ng internet ang ibang mga paaralan natin. The internet is one of the cheapest ways to educate people and to send information to distant places, pero hindi pa rin po maabot sa ibang mga lugar natin. Bahagi din po yan ng infrastructure ng ating gobyerno na dapat inaasikaso. Okay. Sabi ni Rain Calci uli. The government will help you with services. Ay, naano ko na pala yan. Nabasa ko na pala yan. Kailangan ng national ID din. Sabi ni Alvayas, meron na po tayo, napasa po yung batas on the national ID system, but this is on a voluntary basis. So, bakit voluntary yung national ID system natin? Because eventually, people will want that ID. Kasi hindi ka for example, opening a bank account. Ang dami-dami daw sa mga Pilipino ang walang bank account. Pero, ang laking tulong po nito. Bakit? If you have a bank account, if you have a regular income, you can get credit. Ano yan? Mga credit cards, etc. Bakit importante ang credit system natin? To be able to conduct cashless transactions means these transactions are faster.
faster transactions, faster din po yung ang availability ng pera both for development, both for, of course, for profit, etc. And for developing the local businesses. Isipin nyo lang, kung malaki for instance ang internet coverage natin, tapos available, may national ID system so that we can all easily get a bank account, dadami po ang businesses dito sa Pilipinas. At dadami din po ang mga businesses na mako-conduct over the internet. Sayang po yung potential na ito. So, makakatulong po talaga ang national ID system. Hindi ko na bigla nakita. Ano ba to? Sabi ni Ann Antiporda, yung about sa mga textbooks na madaming mali, anong pong ginagawa doon? According to, buti lang tinanong mo kasi natanong ko din to. According to Secretary Liling ng Department of Education, pina-review po ang mga textbooks uli. At nahuhuli na po yung ibang mga textbooks na may mali-mali. I don't think it's a perfect system kasi dun sa bidding po nagkakaproblema sa ating mga textbooks. Dahil syempre, ang bidding natin, kaya nagagalit ang Pangulo natin dito sa bidding system natin, parating lowest price, di ba? Or at least lowest price for the most number of services or most provided supplies. Ngayon, kung ganon, lowest bidder ang ating mga providers ng textbooks, yun pong pinaka-mura lang, hindi masyadong gumastos, hindi ganong kagagaling nung nagsulat. Kaya kung ano-ano ang laman ng ating mga textbooks. Now, what do we do about this? Habang inaayos po ng DepEd, ang ginagawa ng iba sa amin ay nag-volunteer sa ating mga public schools. So, that's one thing you can do. Maybe you can ask your public school what you can do if you can, how to help out dito sa ating mga estudyante. Bakit? Itong mga future citizens natin, hindi natin sila pwedeng pabayaan na mangmang sila, hindi natin pwedeng pabayaan na mali-mali yung mga natututunan nila, dapat sine-check rin natin parati to prevent, to be able to make them participate in the market and to participate fully. Kadalasan po kasi, syempre kung hindi ganun katindi yung education ninyo, mahihirapan kayong mag-compete with others who are better educated, na mas maraming alam, mas maabilidad. So, we want, especially those who go to public schools, yung mga kulang na nga yung advantages nila, gusto natin dagdagan ang kanilang advantage by beefing up the public school system. And if we can help in volunteering in public schools, then, malaki pong maitutulong nito. Sabi ni Rams, kaso mo, terrible ang... Naku, Rams, nawala. Sorry. Ayun. Terrible ang mga bangko magkaltas ng charges mula penalty to inactive accounts. Maiwan mo na lang 6 na buwan, ubos na pera mo sa charges. Yun na nga, but that's also something that you should be aware of. Meron kasing required na maintaining balance. At yung maintaining balance na ito ay dahil sa central bank issued na policy. Kailangan po merong nare-retain na amount yung bangko na for savings within the bank. Yung the rest, the bank has to loan out. Kaya pinapasa ng bangko ito sa atin. So, to maintain an active account, kailangan merong certain amount in each account na mini-maintain. This is also to prevent, the central bank policy is, kumbaga, flexible yan kasi may inflationary effect din po yan. Sabi ni Jenny Lynn, yes, dapat po talagang bigyan ng pansin ng ating government yung malalayong lugar na lagyan ng mga teachers, same sahod sa Manila, dapat lagyan din ng mga tulay kasi maraming nagpo-post sa FB na tumatawid sa mga ilog para lang makapag-aral dahil malayo ang school, sana magawa ng paraan. Well, as I said, yung personal knowledge ko is limited dun sa build project sa Sulu. At isa po dun sa malaking naitulong ng circumferential road ay yung mga bata po nasusundo na. Kumbaga, merong sa ibang towns, meron na silang parang school jeep na nasusundo na yung ibang mga bata kung malalayo yung kanilang mga tinitirhan para mahahatid po sila sa schools. So, malaking naitulong po ang build. Yung transportation, yung ability for the kids to be able to go to schools ay isa sa pinakamalaking naitulong ng build.
Sabi ni Ian, kaya sana huwag magalit kay PRRD ang mga guro kasi sabi naman ni PRRD nagagawan niya ng paraan para itaas ang sweldo ng mga guro. Dapat magagalit sila sa mga nakalipas na administrasyon na hanggang pangako lang pero ginamit ang budget sa iba at sa personal expenses. Okay. Sabi ni Doris, sending love to you and to our country from Geneva. Galing. Sabi ni Miguel, bumaba na ang presyo ng bigas pagdating ng NFA pero hindi na bumalik sa price like 35 to 37. Many factors like fuel price. Right now, rice prices around 40 to 42 pesos. Pero ganun talaga every time merong rice crisis, hindi na talaga makakabalik ang presyo ng bigas. Base sa 30 years ko ng rice selling, 27 and 37 pesos nga po ang NFA rice. Pero tama po kayo dun sa private na traders, katulad mo, palagay ko, hindi na talaga bababa sa 40 to 42 unless may mangyari, di ba? Sabi ni Tanner Smith, Ma'am, do you agree po sa land reform? Prangkahan, minsan yung mga farmers either hindi din nila napapakinabangan ng hustong yung lupa, tapos ibibenta din o isasanla. Then later on, mahahati pa dahil ipapamana. Hindi po mas okay din na magkaroon ng GOCC that manages farmlands and provides better salaries and benefits to farmers. It may close the gap to self-sufficiency or at least we can harvest more. Ang purpose po ng land reform yung primary purpose po kasi ng land reform is to break up the agricultural, not break up the agricultural estates, but to free up money that the old rich tied up in agriculture lands to compel them to invest it in industry. Okay, para malipat. Tapos yung agriculture, ililipat po ninyo dun sa mga workers para meron din silang kapital. Meron sila, kumbaga, nag-transfer ka ng property, pinilit mo na mag-invest doon sa industry or retail or whatever. Basta hindi agriculture-based. Yung mga mayayaman, pipilitin mo na ilagay nila yung pera nila somewhere else that will help spur economic development. Nakakalimutan natin po yung purpose ng land reform. It isn't to give land to the landless, although there is that. Kasi nagagamit na kapital ang lupa, di ba? Pwede kang umutang, pwede kang your business is conducted by having the capacity to gain credit. At yung credit na ito mababase dun sa lupa na binibigay natin dun sa ating magsasaka. Bakit kailangan nila ng credit? Well, most of the time ang yung sinasanla nila is yung harvest nila. But they can invest in bigger things or better machinery or better technology kung maisasanla nila yung lupa. So yung land reform program natin, pwedeng isanla ang lupa para hindi pwedeng ibenta. Naniniwala pa po ba ako sa land reform? Ang worry ko po is that tama kayo, hindi po efficient pag binibreak up natin yung malalaking estates at ginagawang mga maliliit. Pero meron naman din pong mga batas para dun sa mga agricultural cooperatives so that the small farmers can band together. Marami pong benepisyo dito. Yun lang nga, ang feeling ko is hindi ito nagagamit. Sabi ni Maria, at ilang beses na niya akong piniyam tungkol dito, about an accident, baka raw magka-aksidente tayo, katulad nung sa Thailand, na mangyari dito sa Pilipinas, at yung capacity natin na makarescue ng ganon. Ma'am, very, very specific po kasi yung aksidente dun sa Thailand. Yung mga bata, they were out, tapos umulan. So, sumilong sila dun sa cave. Nagkaroon ng flash flood, so they went deeper into the cave looking for high ground. Tapos, na-cut off sila ng flood. So, nandun sila sa interior ng cave, tapos nagfa-flood dun sa labas. Mas mataas kasi yung dun sa interior, pero when the flood reached the roof level dun sa outer portion, humina po yung kanilang oxygen. Yung pag-abot, because of the flood, yung pag-abot dun sa interior part ng cave na yun, naging delikado. So, the problem is also very specifically related to the architecture or to the form of the cave inside. May capacity ba tayo dito? Oo, meron din tayong, kumbaga may Navy SEAL sa US Navy, meron tayong SWAG na mga expert divers dito. So, yes, meron tayong capacity. Please stop worrying. Pero, ang general rule kasi natin, caves are off limits.
Ang may jurisdiction po kasi sa cave systems natin ay ang National Museum primarily. Secondarily, it's the DENR. And generally nga, sinasabi sa ating mga local governments that caves are off limits. So nagko-committee meetings pa yan, nagkakaroon ng maraming consultations before they are open to the public. So, kung makikita ninyo, marami pong may mga caves na may makikita kayong mga warning signs na hindi po pinapapasok yung mga tao doon. So, medyo nag-worry ako na you're very worried about such a very specific problem. But I assure you that we do have expert divers in this country at meron din tayong mga spelunkers. Yun nga lang, they might not be government service people. Pero yun nga, like I keep saying, is that the general rule is ang may jurisdictions po. Even dito sa mga exploration ng ating mga caves are primarily the National Museum and the DENR. Even the local government eventually will have to ask permission from these national agencies before exploring their own caves. Bakit? Kasi kung merong burial site dyan, baka magkanakawan. Also, ang DENR has the capacity to, yung protection of flora and fauna in the caves, such as yung mga bats, etc., nasa jurisdiction po ng ating DENR. Tony says, price controls on potatoes in Canada resulted in a black market export trade, thus driving food prices through the roof. Yes, there was a time then na meron tayong price control on rice at dun nga na-create yung mga cartels. Sabi ni Delia, I always love to hear your discussions. Regards sa inyong lahat sa Karambola. Salamat po. Sabi ni Delma Benaldo, some of the rescuers in Thailand were Pinoy. So yes, we have experts here. Sabi ni Tony, economic development sadly in tech na, not farming. That is worldwide in every level of economy. I agree, pero yun nga yung purpose originally ng land reform. Sabi ni Ted Uson, regarding maintaining balance sa bank, if it goes below, you will be charged to the certain amount, which is, sa tingin ko, unfair. Bakit ko nasabing unfair? If your account complies with their maintaining balance, will it earn the same amount as they charge if you ate below maintaining it? It won't. May kadupangan talaga. Well, you also have to understand that banks are a business. So, as long as they don't violate the central bank regulations, then it is allowed. So, also, kasi nga, they have to comply with retaining balance that is required by the central bank. So, like before, 20% nga of total amounts deposited with the bank have to be maintained by the bank. So, that's why meron silang ganyan. Kasi it becomes a cost for them to maintain that balance. And it's going to come from somewhere. So, they pass it on to you. Us. Sabi ni Gididia Solabo, pati po ba malalayong probinsya, may free meal din ng mga bata na nag-aaral? Yun yung ideal. So, yes po, dapat. Kasi wala naman pong limitasyon na yung mga nasa cities lang ang nasa feeding program. Sabi ni Alfred Jr., sana next time pag-usapan ng maigi ang senior citizens benefits. Masyado po yatang napupolitika. Akalain mo yung matanda na may edad 84, kailangan pa maging aktibong miyembro sa purok na asosyasyon para makakuha ng benepisyo, pahirapan sa pagkuha ng ID, need lagi uma-attend ng meeting, kailangan may approval ng board ng Senior Citizens Committee Association. Paano naging ganito ito para sa mga mahihirap na matatanda? 2 taon ko nang nilalakad yung 84 years old na matanda, di pa rin aprobado ng board ng seniors dito sa amin. Sir, kung mausap kayo ng abogado, I see a possible case there. Wag ako. Sabi ni Joveniel, anong masasabi sa trending post sa simbahan na out of 50 million votes, 34 million did not vote for federalism? Hindi po totoo kasi wala pa pong boto dun sa federalism. Sabi ni Anthony Mendoza Jordan, marami sa mga magsasaka na pagkakaintindi sa land reform na kapag binawi na ng may-ari ang lupa ay kailangan ay kahati daw sila sa lupa. Tama po ba yon? Hindi po. Meron pong a certain amount.
yung mga ganyan, yan yung mga usapan na hindi covered ng land reform. Pero pag ni-land reform po kayo, meron kasing voluntary na nila land reform. So, posibleng dun yun pumapasok. Para hindi na lumabas na ganon yung amount of land na held ng isang tao, binibigay na nila dun sa mga tinatawag na kasama. So, it's a form of land reform. So, ang problema lang kasi, if they wait too long, yung mga heirs, di ba, normally yan, isa lang pamilya may-ari or like, a couple, mag-asawa, tapos, malaki yung land holdings nila. Pero, pag nalipat na yan dun sa mga anak nila, lumiliit na yan. So, minsan, ang practice ay binibigyan po yung kasama. Sabi ni Delia, love to hear you explain. Thank you po. Sabi ni Juanito Sanchez, watching from Saudi. Sabi ni Abby Kosep, tanong ko pang lumawak po ba ang listener sa karambola? Kasi noon di ko alam may karambola. Ngayon, noon na-share ni TP, ngayon ay naa-addict na ako. Makinig araw-araw na ako nakikinig. Iba din talaga pag nandun ka at si TP. Ibang tandem ninyo, more power sa inyo sa karambola team. Salamat po. Sabi ni Eric Padua, dapat ang national ID compulsory para man-minimize ang scams. Agree ako dyan. Sobrang agree ako dyan. Sabi ni Gregorio Ocampo, mahaba-haba to maingay lang naman dyan mga dating administrasyon kasi nagpagamit sila at the same time ginagamit din nila talino ni Pinoy, sarcasm daw. Di talaga para sa lahat ang mga dating programa nila. Sa mga lumalabas na baho nila, well-planned ang pangungurakot nila sa kaban ng bayan. Unlike today, sa panahon ni PRRD, makikita mo ang lakad ng mga pondo kung saan pumupunta kaya sila sobrang ingay. Sabog na sabog sila ngayon at dahil dito malamang kung walang daya ang magaganap sa incoming national elections, tiyak walang mananalo sa mga kandidato nila. Opo, agree naman din po ako dyan. Para dun sa mga nagtatanong tungkol dun sa West Philippine Sea issue, kasi 'di ba lumabas this week yung isang survey at sinasabi na 73% daw ng taong bayan ay naniniwala na dapat pinupursige natin yung enforcement ng Permanent Court of Arbitration ruling na nagsasabi na hindi tama ang 9-dash line ng China. Kung titingnan po natin very carefully yung PCA, yung arbitration ruling, hindi rin naman sinabi nila na sa atin yon, pero sinabi nila na yung mga areas na diniscuss doon ay covered ng ating exclusive economic zone except for Scarborough na tinalaga nila na traditional fishing ground. Okay, bakit natin dinidiscuss ito? Kasi marami pong umiikot dahil nga nag-anibersaryo yung arbitration ruling ng PCA last week. So, nagkaroon ngayon ng matinding diskusyon. Well, dahil nga may mga banners, ganyan. So, merong isa dito nagtanong, hindi ba makukulong yung mga naglagay ng banners na yon? Hindi po. Kasi, di ba, ang diniscuss na natin dito, ang rule po dito sa bayan natin ay freedom of speech. Pero, na maa-aresto ka lang, ma-penalize ka lang for certain speech kung ito ay inciting to sedition, libel, false publications, cyber libel, etc. Yung mga ganon. So, ito hindi po siya papasok. In other words, medyo nang iinsulto. Siguro yung mga naglagay ng mga ano na yun. Pero it seems like, theory ko lang to, so please take note, opinion. Ang theory ko dito is, yung mga posters or banners na yan, nilagay yon para makapag-spur ng diskusyon tungkol dun sa second anniversary ng arbitration ruling. Kaya nga, di ba, in a matter of hours, guest na bigla si Florin Hilbay, nagsispeech na po si J. Batong Bakal, at saka si Justice Antonio Carpio tungkol dito, at lumalabas din yung mga teorya nila. Ang teorya nila is, pinapabayaan daw ng ating Pangulo yung West Philippine Sea, samantalang panalo naman tayo dun sa arbitration case sa PCA. Ngayon, dito, sang-ayon po ako dun sa sinasabi ni Saslo Gando Sasot dun sa For the Motherland, na how do you enforce an arbitration ruling? Unang-una, sinabi din ni Ambassador Encomienda, dating ambassador po siya sa Malaysia,
member pa rin siya po sa DFA. At sinabi ni Ambassador Encomienda, how is it possible that you get an arbitration ruling na hindi naman nag-participate yung isang party? Ang ibig po sabihin kasi ng isang arbitration case ay yung dalawang partido pupunta voluntarily para pag-usapan yung issues nila at nag-voluntarily appear sila doon sa arbitrator at parang ginagaranti nila na dahil pumunta kami sa iyo, ibig sabihin, ina-allow namin kayo na i-direct kung ano yung magiging action namin dito. In other words, dahil sovereign countries tayo, wini-waive natin yung sovereignty natin, no third country or international organization really can tell us what to do because we're sovereign. So, wini-waive nila for the purpose of submitting themselves to an arbitral ruling. Ito yung problema. China did not agree. Sabi nila, hindi kami covered. So, even with the arbitration ruling, paano natin ngayon i-enforce? Ngayon, yun yung statement na ginagamit ng kabilang parlor. Puro, PRRD should enforce daw the arbitral ruling. Ang problema is, at pinost natin ito dito sa wall ko, an enforcement implies the use of force to implement a certain decision or a law or a rule. Hindi natin magagamitan ng puwersa ang China kasi nga they're a sovereign country at hindi sila pumayag na i-bind nila ang sarili nila doon sa arbitral ruling na yon. So what can we do with that arbitral ruling? Basically, and this is my opinion only, nothing. But you can use it to get into other agreements. So yung sinasabi ni Justice Carpio na we can get into an agreement with China, we can get into an agreement with Vietnam, these are not enforcements, but options. Options of a sovereign country to discuss further the state of affairs between the two countries regarding certain shared interests, or in this case, property where both countries have interests. So, but that means entering into another agreement. And from what I understand, the President has already done that. Gusto naman ni Florin Hilbay na mag-file ng protest. Ito yung problema dun sa sinabi niya. Nag-file po tayo ng diplomatic protest courtesy of Secretary Alan Peter Cayetano. At least yun yung sinabi niya sa atin. So, in-announce naman niya in a press release. So, ano pa ang hinihingi ng kabila? We are not sure because they're not really telling us everything or they're not being very specific about what they want PRRD or this administration to do with regard to the PCA ruling. Ay, parang kumunti yung mga comments ninyo. So, sabi ni Joviniel, may pananagutan ng mga nagpaskil ng mga posters na yan. Really, anong pananagutan nila? Normally, that would probably be covered by an ordinance. Pero first, you have to catch them. Kung may CCTV man, i-identify ninyo. Ang concern ko is this, no? Para sa akin kasi, free speech yan. Hindi naman nagkagulo, nagka-riots ba? Ano ba yung damage nung mga nilagay na yon? Ang tingin ko, there's no lasting damage. Kasi sa totoo lang, nanghihito lang yung kabila. And if we... Ulit na naman si Harry. Guys, down! Okay. And if we pay too much attention to it, edi nag-work yung kanilang campaign. Para sa akin, okay, fine, you did that. Okay, fine, pinag-usapan. But if you put these people in jail, hihirit pa sila. Oppression. Bakit? Free speech yan eh. Walang nangyaring masama. Walang naging damage as a result of it. At least for me, hindi siya damaging. Ano ba naman yun? Ganun ba sila kalakas na meron silang na-convince? Ako, ang tingin ko, wala. Ang tingin ko, nagsha-shock lang sila ng mga tao. Really? You couldn't pass anywhere else? Sorry. Son number 2. So, yun. Hindi ako yung type na gusto kong isang-ayunan yung gamit ng kamay na bakal over very little things like that, those banners. Tuwa lang ng kabila.
Sabi ni Rain, ang pwede po ba wag na tayo mag-ilusyon na kaya natin i-force ang China to follow the arbitration rules? Right now in the international community, China is a giant that cannot be forced to do anything they do not agree with. Come on, international economy, international politics, China is a giant that even the US would not challenge. Sabi ni Carl, may nationwide mechanization of our agricultural industry program ba ang gobyerno? Sinabi po ni Sec Piñol na meron parang ganon. Meron silang parang subsidies dun sa ating mga farmers. Sabi ni Georgie Loyola, BSP approved bank policies governing account charges are in the account opening form which all clients are made to sign upon the opening of accounts which signifies their agreement to such charges. Okay. Sabi ni Draco, hindi nagiging effective ang panghihito ng dilawan sa tingin ko dahil sa aming OFW since mabilis ang access namin sa social media. Sabi ni Ian, sinasadya nila yan na walang specifics attorney para magkamali si PRRD sa WPS issue. Naasahan nila yung pagiging open ni PRRD sa kanyang sentimiento para mag-issue na bago na kesya sinabi ni PRRD. Sabi ni Jay Bautista, ako nakukonvince nila na marami pa rin talagang gusto magpauto. Sabi ni Unique po, may follow-up question dun sa tanong ni Anthony Mendoza. Paano po halimbawa kung ibenta ng mga may-ari ng lupa, yung sinasaka, may karapatan pong ipilit yung tenant na siya pa rin ang magsasaka doon, wala pong pilitan. Simple lang yan, land reform, papasok ang DNR, ang DAR. Tapos mag-i-issue yan ng order doon sa kanilang tribunal. Pag sinertify na reformable yan, i-indicate din kung kanino yan ipapasa. Ngayon, yun dun sa mga side agreements na hindi covered ng land reform, that's subject to agreement. So, kung agreement, walang pilitan. Kung may pilitan, subject to our criminal laws. And if you're asking about a very specific case, please, wag po kayong hihingi ng advice online because you will never be able to give enough information to be able to act upon it. Always ask a lawyer for a very specific case that you have in mind and make sure that that person is your lawyer. Sabi ni Alvin Basa, sana po pag-usapan ninyo sa karambola yung mga barangay na may mga umagahang pasugalan na ginagawang tambayan ng mga adik at pusher. Sana po umpisahan na sa pagtutupad ng city ordinance, lalo na dito sa barangay San Isidro, Daong, Balacat, Pampanga. Lagana pa din po dito ang mga tambay at mga adik at pusher sa mga pasugalan. Salamat po, more power and God bless. Sir, hindi po kasi nationwide yung problema ninyo. So, very specific po dito sa inyong lugar. Ang dapat po ninyong ginagawa ay sinusumbong ito. Dalawa po ang sumbungan ninyo, yung DILG at saka ang PNP. Kasi imposibleng hindi po involved ang Philippine National Police kung hindi po, may negligence on their part na may ganon. Ang pasugalan po, tatandaan po natin, are still covered by provisions in the revised penal code. Illegal gambling pa rin po yan. Kung hindi siya, yung parang home-based lang. Sabi ni Terry, ano ba yung sabi ng iba na binibenta na daw ang Pinas sa China at sabi po panahon pa daw ni Gloria? Gloria kasi entered into a contract for exploration and drilling with China. Yun po yun. Matagal nang non-issue siya. Sabi ni Mel Martinez, medyo hindi po mabuti yung ginawa nilang banners pero doon po nakikita kung gaano kadesperado ang mga dilawan para makakalap ng opinyon na pabor sa kanila. Huwag po natin sila pansinin. Obvious po naman na makikitid ang utak nila. Sabi ni, itong sinabi ni Gildalian Santiago, I call their move another panhandling plea. Correct, agree rin naman ako lang. Sabi ni Maria Canding, para po sa akin, train equals sending your children to college. It might mean some sacrificing, but it will be worth it in the end to open bigger avenues for growth. Agree po ako dyan. Pero, wag din po natin kakalimutan that there are certain people na talaga nakaka-experience ng pagtataas ng presyo. Yun lang nga, credit where credit is due and blame where blame is due. Meron talagang konting increase in prices dahil dun sa excise tax. Pero, ano yung excise taxes? Saan po nakaipataw yun? Sugary drinks, fuel, etc. Nagtaas po ng presyo dun sa transport. Nag-transport fee hike po. Pero, hiningi po yan
ng mga kaliwa na mga miyembro ng union at ng mga organizations doon sa transportation. Pinagbibigyan lang po sila para din po hindi masyadong madehado yung ating mga jeepney drivers, primarily jeepney and bus drivers. Mostly jeepney, ano? So, sabi ni Sarah, why does the government not explain well to the public regarding the WPS issue? Maybe because there are enough experts who can explain it. So, buti may SAS. Sabi ni Maria, there are people saying na ang pakikialam ng Catholic Church is similar to an outside government influencing the Philippines since the Vatican is a separate state. Ano pong palagay ninyo? Well, yes and no at the same time. First of all, okay, yung what do you call this? Yung sinasama sa sermon ng mga pare, yung kanilang political stand, o yung political stand ng ating simbahan, ukol dun sa mga issues of the Duterte government, hindi po ito covered ng separation of church and state. Covered po ito ng freedom of religion at saka freedom of speech. Yun nga lang, hindi siya exactly, is it part of the faith? Medyo mahirap kung mag-aanalisa tayo. Yes, the Vatican is a separate state, pero yung pag-oppose ng mga local bishops dito it should be determined kung they're doing this as directed by the Vatican. So far, we have not seen evidence that this is so. Therefore, we cannot say yet with finality that the Vatican is interfering with the state, the Philippine state. Okay? Ang interest ko kasi dyan is on money. So, yung on things like, we threw it out. Sa Kalambola, diniscuss talaga namin yon. The Vatican nga is a separate state and it's bishops. But ang iba kasing setup ng simbahan. Ang head, parang corporate head, the head of the corporation soul, ang mga corporation soul dito ng simbahan is the bishop. And the bishops only coordinate with each other. The representation of the Vatican, of the Holy See here, is with the papal nuncio. Now, does the papal nuncio control the bishops? Wala tayong proof of that. But if we have proof that the papal nuncio is giving directives to the bishops to act in a certain way against the Philippine government, then this now becomes a matter between two separate states. Okay? So, dun yung evidentiary requirement natin. Dinidiscuss po natin yung relationship with the Vatican and the Philippine state when it comes to yung, for instance, nagre-remit tayo ng pera to the Vatican. The collections don't all stay here, ha? They're not all used here. We do remit to the Vatican. Okay, last two questions kasi kanina pa tayo bago ako reklamuhan ni Harry. Sabi ni Rams, pati mga SIM card naka-register ang owner para di magamit sa scam at mga anonymous na paninira at blackmail. Agree naman po ako dyan. May mga din ako dyan May mga problema din ako sa ganyan. Well, hindi mo problema. Nahanap ko parang mabagal kasi dito sa sa laptop yung mga comments niyo. Sabi ni Nori, sometimes nalulungkot po ako pag naririnig ko sa pahayagan ng ating mahal na Pangulo na bababa siya sa pwesto. Sana po tapusin ni Pangulo ang termino niya, mahal niya talaga ang mga Pilipino kasi po siya ang presidente na bumangga sa mga powerful na tao sa Pilipinas na may masasamang gawain. Paano po kung bumaba siya sa pwesto? In-assure na tayo ng ating Pangulo na he's not going to step down if there's a possibility that Lenny is going to take over. So that's not gonna happen. Although, what actually he's trying to tell us is basically na nakakapagod din yung maging Pangulo. Alam niyo kung bakit? So many people want to bring their problems to him. Parating ang tingin natin, ang lunas sa ating problema, kailangan makausap ko si Pangulo, kailangan dalhin ko to kay Bongo, sila lang po ang makakaayos ng ating problema. Sirs and ma'ams, meron po tayong mga government agencies to handle our problems.
So, ang worry ko talaga is that the President is asked to carry such a heavy burden. Lahat na lang dinadala sa kanya. Lahat na lang. Ang hahaba ng pila, ang hahaba ng mga appointments, ang hahaba ng ano. And, you know what? Sometimes all the President is going to do is, okay, i-assign ko ito dito sa department na to. Because, those are the people that we have to go to first. May reklamo tayo, let's say, tungkol dun sa barangay natin, gusto ninyo iakyat kagad sa Pangulo, wag naman pong ganon. He's burdened enough as it is, and he carries the burden of state, the whole country. So, I think that we should also educate our people on what agencies they have to go to para hindi lahat dinadaing sa ating Pangulo. In fact, yun nga yung ginagawa ng kabila, di ba? As a way of, parang everything is the President's fault. May mayor na napatay. Bakit problema ng Pangulo yan? Bakit kasalanan ng Pangulo yan? The President did not pull the trigger. The President did not order the shooting or the killing. Naaalala nyo nung panahon ni Pinoy, nagkaroon ng drive-by shooting ng isang mayor doon sa airport, tapos na-discover natin, oy, wala palang mga CCTV cameras doon. Did anybody say that this was Noy Noy's fault? Why are the killings, or any murders for that matter, suddenly the President's fault? I don't think the President pulled the trigger and didn't order anybody to shoot anybody. So, bahagi yan po ng ating, yung negative publicity ng mga taong nag-aantay na bumalik sa poder nila, sa nawalang poder nila. So, wag din po natin dagdagan. If everything is not the President's fault, then everything is not in the President's control either. So, kailangan pangaralan natin ang taong bayan, ang ibang mga kasamahan natin, na pag kami idaing muna dun sa mga ahensya. At kung may problema yung mga ahensya na yon, meron ding pagdadaingan yan. May mga hukuman, may civil service, may mga ganon na maaari nating reklamuhan tungkol dun sa mga government officials natin na hindi nagpe-perform. Magkakaproblema lang tayo kapag yung mga senador at congressmen na inirereklamo natin, kasi ang maaari lang po magtanggal sa kanila, sa pwesto nila, ay sila din. So, yan yung reason kung bakit naniniwala ako kailangan talaga ng charter change. Anyway. Pero tama, Nori, huwag kang malungkot, hindi po bababa ang ating Pangulo. Sabi ni Ronald, may pasabog si Mark Lopez about overpricing sa Meralco. What's your take on this? I haven't seen it. Sabi ni Mel, pwede ba sana na iparating kay PRRD kung maaari lang, federal parliamentary? Yan nga yung sinasabi ko, di ba? Bakit kay Pangulo? Alam nyo, it is quite possible that the President prefers a federal presidential rather than a federal parliamentary. You now have the burden to argue your case with the people. That is the whole point. Ito yung sinasabi ko. Nagkakaroon tayo ng charter change. Hindi dapat tayo nag-i-invest sa form. Dapat nag-identify tayo ng goal. Kasi kung mag-invest ka, dapat parliamentary. Paano kung ayaw ng Pangulo? Paano kung ayaw ng Kongreso? Di naka-invest ka doon, galit ka na ngayon. What you have to do is identify the problem. How are we going to solve the problem? Is the parliamentary system going to solve the problem of entitled government officials? I don't think so. It doesn't work abroad. We don't know if it will work here. Ako, ang tingin ko, what we have to address are dynasties, political ruling families, warlordism, etc. Is the system going to answer these things? Is the system going to answer for education? Is the system going to, di ba, a lot of our problems are relating to the lack of education. Agree ako sa federal system because the local governments get better control. But, actually, nangyayari dapat yan under the local government code. Pero, because of politics, yan, kita nyo yung era, ginawang politika yan. Hindi basta nire-release ng Pangulo. Dati, di ba, ng panahon ni Gloria, namimili siya sinong re-release niya. May mga mayors naman na inuutang nila yung future era nila and hoping that the next mayor is just going to be able to pay the bills. Masasagot ba ng federal yan? Masasagot ba ng parliamentary yan? Identify the problem and then identify the specific solution.
Kasi nga, merong suggestion na pumasok dun sa Pangulo. Identify natin dun sa ano na yun, sa draft na yun, kung ano ang specifics na sa tingin natin mali. Ito, hindi pwede itong provision na ito kasi hindi niya masasagot. Dapat sinasagot niya, dapat solusyon siya sa ganitong klaseng problema. Pero may problema pa rin kung, magkakaproblema kung yung original draft ang ating susundin. Ako, I think that would be more effective. Kasi kung mangangampanya tayo for a federalist system that's parliamentary and the president doesn't agree, we're going to be at a standstill for that. You have to be able to identify na lang a specific solution that will fit into the draft constitution. This is just a matter of strategy for campaigning. For all you know, it will still be a parliamentary system. For all you know, the president will say, yes, it should be parliamentary instead and give the instructions to Congress. But what if it isn't? Then your strategy has already failed. Tandaan nyo, it isn't anymore just about what the changes that are going, about charter change. Given na po yan, may charter change. Magkakaroon na, at least given na magkakaroon tayo ng referendum. But what we need to do is determine what do we need para magkaroon tayo ng charter change for that specific thing. Ngayon, merong mga nagsasabi halimbawa na kailangan i-lift yung mga restrictions, for instance, ownership rights over ownership of certain corporations dealing with certain things. I agree na nagkakaproblema tayo dun sa foreign direct investments when it comes to that. But you also have to understand the reasons for this. One, every time somebody invests here, totally foreign-owned corporations, there is a remittance. Diba? Papasok yung foreign corporation dito, for every $2 they make, supposedly $1 goes to the home country or to the headquarters of that multinational corporation. Will we be able to address that by removing totally all of the restrictions? Second, yung restrictions on extraction of natural resources was in reaction to yung parity rights na ginrant natin sa US. What happened to that? 80% of our forest cover is gone because of that. Because walang kakayahan yung mga local industries na gawin ito, the foreign companies were able to do it, and we gave them too much because there was too much of them. So, magbabalancing of interests din tayo. Ako, I would like to give greater discretion on the on executive agencies to determine ownership requirements para pwede natin liitan, pwede natin lakihan, pero hindi natin pwedeng totally i-remove. At least yun yung ano ko. Definitely, like the Constitution says, hindi pwede sa education. Tama rin naman. Hindi pwede sa media. Tama rin naman. Diba? And obvious naman yung mga reasons for that. Sabi ni Terry, sa mga nagtatanong sino gumastos sa panonood ng Pangulo kay Pacman, may sahod naman siya. Pumunta ba ang Pangulo sa Malaysia? Di ba nanood lang siya sa live? Sino yung nagsasabing get rid of 60-40 corporate provision, bring back death penalty for plunder? Disagree ako dun sa remove totally yung 60-40. I disagree. Media and education, hindi talaga pwede. Extraction of natural resources, I disagree. Probably on everything else, okay lang. Pero on those three, hindi ako agree. Delikado tayo. 80% na nga nawawala sa forest cover natin eh. Tignan mo yung mga nangyayari sa mga mining industries natin. Yan, inaalawang foreign corporations. Pag tinanggal mo yung cap niyan, how much are you willing to bet that there will be more mines? That there will be more mining companies here? Disagree. There has to be some kind of cap. Sa Malaysia nga ang Pangulo. Bakit issue yung kung may ginamit siyang pera? Sabi ni Eric, presidential or parliamentary makes no difference if political dynasties will continue to exist. Sabi ni Ronald, get rid of the FDI, death penalty.
Sabi ni Gil Dalian, mentioned this on Twitter, if they ever get back into power, they'll cancel all of Duterte's billion-dollar international government contracts, get sued by companies for breach of contract. Filipinos will end up having to owe trillions, Pinoy style, aka Aquino. Ronald Bravo says, should have no political butterflies and give sanctions to those politicians. Agree. Sabi ni Maria, nagpunta po si PRRD personal holiday. Yes, get it. Sabi ni Joviniel, dito sa Dubai, ang ginagawa nila is create more free zones. Okay din. Sabi ni Gil Dalian, andyan nga si Pangulo. Sabi ni Marge, agree with you about the 60-40 rule. Okay. But, tandaan ninyo ha, a lot of these also are, opinions, but we did when we were studying these, the ownership requirements in law school, we were also studying the reasons why we set them up. Bakit tayo nag-set ng ganun ng mga caps? It isn't to prevent or even to restrict investments in those areas. It's just to ensure that Filipinos will benefit first. Yun lang po. So, what we need to balance our interests, how do we benefit first if we remove these restrictions? Aralin natin yan. Hindi pwedeng knee-jerk lang yung reaction natin. Ako, I would proceed with caution on those. Pero, at saka yung mga ownership of land na i-grant natin to foreigners, alam mo, ang liit ng bayan natin, we're not like the United States that they can grant foreign ownership of their land to foreigners because there's so much of it. Tayo, how much is there? Diba? You might wake up. Diba parating sinasabi ng Dilaw, wala na, binenta na tayo sa China. If you grant foreigners the right to own property here, then basically, you might also wake up one day and find out that everything has been bought. And we go back to the American colonial period, where basically the Americans were saying they owned all the private property. Sabi ni Marcos, pumunta siya, Attorney Bells, may sweldo naman siya, what's wrong with that, diba? Nga naman. Sabi ni Da, kamusta naman kaya ang ARM? Paanong concept na ginawa sa kanila? 32 billion ata ang nilaan sa kanila. Hindi ko pa nababasa, dapat nga pala i-discuss natin yung BBL. Pero ako malaking clue yan. The President decided to put in BBL first before charter change. Bakit? Diba? Ang tingin ko, he's not confident that there will be charter change. So, naniniguro siya. Anyway, that's it for today. Maraming salamat po dun sa lahat na nakinig. Yung mga hindi po nag-share, paki-share naman po dyan. Yung mga hindi po nagla-like and follow Luminous by Trixie Cruz Angeles na namin paglinawan dito po sa Facebook. Those who are watching on YouTube, those who want to watch on YouTube, it's Trixie Cruz Angeles. Yun po yung channel natin. I-repost din po natin lahat ng live doon sa ating YouTube channel. But please don't forget to like and follow. Dun sa mga nag-like at nag-follow na, paki-check naman po kung naka-like at follow pa rin po kayo. Dun sa mga hindi nakakakita nito or nung ibang mga postings na kanilang newsfeed, paki-click lang po ang see first. Yun lang po. Maraming salamat. Siguro by next week, hindi na ako naka-sunglasses. By Monday sa Karambola, wala na rin akong sunglasses. Maraming salamat. Pasensya na po dun sa sunglasses at saka sa maga ng aking muka. At please, we will continue discussions on federalism and charter change on the wall and in future Facebook Live. Tayo, i-discuss natin per provision, per problematic provision. At i-discuss din po natin ang posibleng strategy natin para makuha natin yung mga gusto natin. Nag-worry ako kasi dun sa ibang mga nagdi-discuss ng federalism is masyado nilang kinocommit to particular forms. I think we should be flexible. Alam niyo kung bakit? Kasi magka-campaign ito. This will all be subject to a referendum, di ba? If the President agrees to this form or meron siyang changes, papadala niya ito sa Kongreso. Sa Kongreso, there will still be more changes. So, yung mga gusto natin, ipasok na natin doon. Ito yung problema, don't be invested, let's say, parliamentary, presidential, whatever. Let's not be invested in the big terms. Let's be invested in specific goals. We want more public accountability. We want more this. We want more that. If we get that in any other system, then we would have won. Pero,
when you invest in a particular system, pagka nagkaroon ng debate na prior to the referendum, then we will get caught up in the details. Be specific about what you want. And then it will be easier for us also to campaign with Congress to get those provisions put in during the constitutional discussions, during the discussions on the changes in the Constitution. Yun lang po, maraming salamat. Ay, papaalala ko lang po, yung mga sinabi natin tungkol dun sa NFA, the NFA is not mandated to provide rice for all Filipinos. They're supposed to be there for food security, to provide rice for victims of disaster, and to provide a hedge against rising prices. Kung wala pa pong NFA sa inyo, it is because wala pa nga po talagang NFA rice sa inyo. Yung mga allegations na may corruption and all of that, meron po tayong hotline tungkol dun sa mga issues about rebagging and adulteration and and quality of the rice. So, pakikalat lang po yung hotline ng ating NFA. Finally po, wag po tayong magpapadala dun sa rhetoric ng kabila that the NFA rice is not going to be addressing any of the issues. One of the biggest tools of the President is to provide food security so that in the face of the so-called rising prices, meron pa rin kakainin ng taong bayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Ulitin po natin ito within the week. Ay, karambola po bukas, huwag kalimutan, 8 to 10 a.m., DWIZ 882, at saka sa Facebook Live natin, ito will post dito sa page ng Luminous by Trixie Cruz Angeles, at saka dun sa personal account ko. Nagpo-post din po kami ng link sa Twitter, at sinishare din po namin ito sa ibang social media accounts. Maraming salamat po.